Para sa mga hindi pa nakakarating dito at iniisip ninyo kung gaano ka-amazing to, ako na ang magsasabi sa inyo. Ito yon. Isa ito sa famous. So magi-enjoy kayo rito. Isa itong open museum. Kaya kailangan nyo lang gawin ay enjoy ang paligid at alamin yung mga history. Kakaiba rin talaga ang vibes ng Berlin. I-recommend ako magpunta kayo dito. Pay attention sa mga details kasi dito sa paligid ito maraming magagandang mga detalye. Ito pa yung isang part niya. Ganito na siya, ang karamihan ng wall ay ganito na siya. Good morning. Nandito na kami ngayon sa Berlin at medyo naninibago ako kasi parang ibang-iba siya sa last time na punta namin dito. First impression ko dito sa Berlin dati ay andumi. Ngayon ay medyo nagugulat ako kasi napakalinis na mga stations ng metro at maganda. At may mga art installation pa. Tingnan mo to. Ang unang pupuntahan natin ay yung Brandenburg Gate. Yun muna ang una naming ipapakita sa inyo ngayong araw. Wow! Wala akong masyadong alam sa mga history ng mga bagay-bagay dito sa Berlin. Pero itatry kong ipaliwanag sa inyo. How do you pronounce this place, Brandenburg in German? Brandenburg? Brandenburger Tor. It's only Brandenburger Tor. Okay. How do you say it? Brandenburger Tor. Brandenburger Tor. Thank you so much. Yun, alam ko na. So nandito na tayo sa Brandenburger Tor. At yun ang tamang pronunciation sa German. Dito namin kayo papasyan ngayong araw. Ito yung una nating iikutin. At ikikwento ko sa inyo ang history nitong structure na ito. Kung ano ang mga nangyari dito. Para sa mga hindi pa nakakarating dito at iniisip ninyo kung gaano ka-amazing to, ako na ang magsasabi sa inyo. Hindi ito kasing amazing ng mga ibang lugar o ibang structures na kagaya ng The Coliseo, sa Paris, yung Eiffel Tower. Hindi sila ganoon ka amazing. Pero ito yung pinaka famous dito sa Berlin. At dahil napakaraming history ang nangyari dito nagsimula yung pagsasanib ng East at saka West dito sa Berlin, kung saan naghihiwala yung may hirap at saka mayayaman. Nandito dati yung Berlin Wall na tinatawag. Kung narinig na ninyo yung Berlin Wall, the fall of Berlin Wall, dito yung giniba unang-una. At ito ay naging simbolo ng maraming bagay. Pagkatapos ng giyera, nahati ang Berlin sa silangan at kanluran. At iyon ang naging papel ng Brandenburg Gate, ang pumagitna sa dalawang magkaibang mundo ng Berlin. Sa likod nito itinayo ang Berlin Wall. Ito ang naging isang tahimik na bantay na hindi na madaanan. Imbis na pintuan, naging bakod. Imbis na bukas, naging harang. Noong 1989, nang bumagsak ang Berlin Wall, dito nagtipon ang libu-libong tao, umiiyak, nagsisigawan, nagyayakapan. Ang Brandenburg Gate, na ilang dekadang naging tahimik at saksi sa pagkakahati, biglang naging simbolo ng pagkakaisa. Kung dati tanod ito ng pagkakahiwalay, ngayon ay pintuan na muli ng pag-asa. Ngayon habang nakatayo ako dito, bilang isang turista, nakikita ko ang mga tao, mga bata na tumatakbo sa harap ng gate, mga magkakasintahan na nagpipicture, mga matatanda na nakaupo at nakangiti. Parang sinasabi ng Brandenburg Gate, lahat ng sugat naghihilom, lahat ng pader bumabagsak, pero ang alaala nananatili. At doon ko natanto, hindi lang ito atraksyon para sa mga turista. Isa itong alaala ng mga pighati at dilim, bawat haligi ay pahina. At habang iniikot namin ang gate, at kahit isa lang itong istruktura, alam kong naririnig nito ang lahat ng sigaw at halakhak ng kasaysayan. At ngayon, ito'y nakatayo, hindi para humadlang, kundi magpaalala na ang totoong tagumpay ng tao ay ang muling pagkakaisa. At kung kilala ninyo si Bruce Springsteen, nag-perform siya dito nung giniba yung Berlin Wall. Dito. Ito muna, papakita ko sa inyo, yan. And then, pupunta tayo, sasagasain natin ang Berlin Wall. Para naman meron din kayong ideas sa mga hindi lang naman nakakaalam, no? Para makita din ninyo yung kung ano na
ang itsura ng Berlin Wall ngayon. Pag nandito kayo sa Brandenburger Tor, pay attention sa mga details kasi dito sa paligid ito maraming magagandang mga detalye. Itong Academy building na ito, ang suggestion ay silipin nyo sa loob kasi napakaganda daw ng architecture sa loob nito. Libre ang pagpasok dito. Medyo may kalakihan lang so hindi na natin iikutin kasi mauubos yung oras natin dito. Basta yun lang, pumasok kayo dito sa Academy na ito kung gusto ninyong makita yung ganda ng mga architecture. At alam naman ninyo na ang Germany ay number 1 din pagdating sa mga architecture. Magaling din yung kanilang mga architect, magaling ang kanilang mga engineers dito. Parang mali ang suot ko ngayon, medyo malamig. Dito sa Berlin, hindi nyo kailangan magmadali kasi malalapit lang din yung mga famous spots na dapat puntahan. Ang kagandahan dito sa Berlin, no, para itong isang open museum. So, karamihan na makikita nyo, kagaya niya, no, hindi nyo na kailangan pumasok sa loob at magbayad. Karamihan na mga history at saka mga memorials, mga kung ano-ano, arts and history and culture ay makikita nyo lang sa labas. Wow! Ito na yung Reichstag. Yan. Isa din yung famous structure dito sa Berlin. At siyempre hindi nyo rin pwedeng mamiss yan. Kailangan makita din ninyo yan. Hindi pwedeng hindi. Maganda yung dome sa ibabaw niya kasi meron siyang parang ganon. Inverted pyramid na glass. Maganda siya. Isang glass dome na nasa ibabaw ng napakatandang structure na World War I pa yan. Nandiyan na yan. Yung Reichstag ay tinayo yan ay 1894 pa. Ganun na siya katanda. Paigsihin natin ang history nito. Noong World War II ay nasira yung buong building na yan and is in total collapse at yan ay in-restore lang nila. Kaya medyo maayos siya ngayon. Medyo bagong mga structure niya sa loob. Medyo ni-restore nila ng parang ginawa nilang yung kagaya ng luma para magmukha siyang luma pero bago na ang karamihan sa structure niyang mga ng gusali na yan. Maganda sana makaakyat doon kasi yung glass dome na yon ay doon makikita ang 360 panoramic view ng buong city. So sayang, titingnan namin mamayang gabi kung may time pa kaming may slot pa para bukas para naman maipakita ko rin sana sa inyo yung view nun. Kung wala, sorry, pero ito yon. Isa ito sa famous spot dito sa Berlin at ito yung Reichstag. At para hindi na kayo maglakad, kung gusto niyo makarating dito sa Reichstag, ay sumakay kayo ng U-Bahn at dito kayo bumaba sa yan. Magandang magbangka-bangka dyan o magupo-upo dyan sa gilid ng ilog dyan. May ilog dyan. Itong travel namin ay hindi meant for vlogging. Ito ay meant for relaxing. Pero dahil sa gusto ko rin ma-share sa inyo at gusto ko rin maipakita sa inyo kasi gusto ko rin talaga kayong ma-inspire na mag-travel. Kahit mga short vlog lang ay maipakita ko sa inyo kung ano ang mga meron dito o sa isang lugar. Wow! Ganda naman yan. Baba ka doon, ma? Ganda oh, tinan mo. Ganda oh. Hindi ko alam kung ano to. Napakaraming mga installation dito sa Berlin, mga art and culture at saka mga history ng war. So magi-enjoy kayo rito. Isa itong open museum. Kaya kailangan nyo lang gawin ay enjoy ang paligid at alamin yung mga history. So maglalakad-lakad tayo, mag-river walk tayo dyan. Papakita ko sa inyo yung paligid. Tingnan natin kung anong meron dyan. Ang isang recommended na gawin dito sa Berlin kung pupunta kayo dito ay magbangka. Ito nga yung boat tour. Kasi isa yon sa paraan para makita ninyo yung kagandahan nitong Berlin sa gilid ng ilog. Kasi napakaganda nitong kanilang gilid ng ilog. Ang salitang spree ay mula pa sa sinaunang mga wikang Slavic. Ang ibig sabihin, ilog na dumadaloy sa malawak na kapatagan. At totoo nga, bago pa man dumating ang mga German, ang mga Slavic na tribo na nakatira rito ang unang kumilala na may buhay sa tabi ng Spree River. Para sa kanila, hindi lang ito tubig kundi ina ng lupa. Nagbibigay ng pagkain, transportasyon at proteksyon. Noong ika-13th century, dalawang maliliit na pamayanan ang nagsimulang lumitaw sa magkabilang pangpang ng ilog, ang Berlin at ang Kolin. Oo, dalawang bayan na dati ang naging simula ng modernong Berlin at ang tulay sa ibabaw ng Spree ang naging koneksyon nila.
Dito nagsimula ang kalakalan. Mga mangangalakal ng isda, butil at kahoy ang dumadaan. Unti-unting lumaki ang pamayanan at naging lungsod. Kaya sa isang banda, masasabi mong kung wala ang Esprit River, baka walang Berlin ngayon. Isang maliit na part lang ito ng ilog. So kung titingnan nyo, napakahaba niya. Ganun. Hindi ko alam kung gaano kahaba yan. At napakaraming magagandang structure at saka tanawin sa gilid nitong ilog na ito. Ngunit hindi laging maganda ang tanawin. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Esprit ay naging tahimik na saksi sa pagbagsak ng Berlin. Ang mga tulay sa ibabaw nito ay nawasak. Ang tubig minsan nagdadala ng abo at labi mula sa mga nasirang gusali. Pagkatapos ng gyera ng hatiin ng Berlin, parang naging natural na linya ang Esprit. Sa ilang bahagi, ang pangpang ng ilog ay mismong hangganan ng East at West Berlin. Isipin mo, isang ilog na dating nag-uugnay, biglang naging sagisag ng pagkakahiwalay. May mga taong lumalangoy at pilit tumatakas mula sa silangan papuntang kanluran. Marami ang hindi nakakatawid. Ang tubig ng Esprit ay naging saksi ng mga pangarap at trahedya. Nang bumagsak ang Berlin Wall noong 1989, naging ilog ng kalayaan ang Esprit. Mula noon, nagbalik ang kasiglahan. Yung mga dating abandonadong warehouse sa gilid nito, naging art studios, cafes at cultural hubs. Ang East Side Gallery, isang piraso ng Berlin Wall na nakatayo pa rin, ay nasa tabi mismo ng Esprit. Parang reminder na kahit ang tubig ay pwedeng maging kanbas ng kasaysayan. Dahil late na at dahil nasa Germany tayo, no, nasa Berlin tayo, hindi pwedeng hindi natin matikman itong kanilang mga famous sausage dito. Dahil itong Germany, alam niyo naman, pagdating sa mga Frankfurt, mga sausages, ay sikat sila dyan, kilala sila dyan, kaya kailangan matikman natin yan. Sarap. Ang sarap. Hindi biro. Sarap. So eto na, andito na tayo sa Memorial of Murder Jews. Dito lang yan sa gilid ng American Embassy. Kung nakikita niyo yan, American Embassy na yan, napakalaki. At napakalaking blocks nitong memorial na ito. Hindi ko alam kung mapapansin nyo rito. From dito, yung pinakamababa, few inches lang yung ano niya, yung angat ng bato. Yan. Tapos, pataas ng pataas yung mga bato. Yun. So makikita niyo yung mga ulo ng mga tao doon. Nagpastao na yung mga bato doon sa loob na yun. Para siyang maze. Ang laki-laki nito, parang maze siya. At yung mga tumatalon-talon sa ibabaw na yun, huwag niyong gagawin yun kasi delikado, mataas siya hindi siya mababa. Kung nakikita niyo yung mga ulo ang tataas ng tao na yun, so hindi na sila makita doon sa gitna, no? So, pag ganun, pataas ng pataas yung itong mga blocks na to. Pupunta natin doon sa may loob-loob doon para makita ninyo kung anong itsura niya. Ayan o, ganyan siya o. Ganyan. Ayan. Dito. So, from dito makikita nyo. O, ayan o. O, pataas ng pataas o. Ayan. Mas mataas siya sa akin o. Ito. Ayan, mataas na. So, makikita nyo pag ganun siya. Pataas ng pataas yung mga bato. At pag pumasok ka dyan, para kang nasa loob ng maze. Hindi ito parang karaniwang monument na may rebulto o inscription. Sa halip, isa itong malawak na dagat ng concrete block. May higit 2,700 na madilim na haliging magkakaiba ang taas. Nakahanay sa isang malawak na lupain malapit sa Brandenburg Gate. Itinayo ito bilang paalala sa 6 na milyong Hudyo na pinatay noong panahon ng Holocaust sa ilalim ng Nazi regiment. Ang disenyo ay gawa ng arkitektong si Peter Eismann at natapos noong 2005.
Eksaktong 60 years matapos ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Walang pangalan, walang simbolo, walang direksyon. Kapag pumasok ka sa gitna ng mga bloke, parang mawawala ka sa gitna ng katahimikan at anino. Yun mismo ang layunin, ipadama ang pagkaligaw, pangungulila at kawalan ng katiyakan na naranasan ng mga biktima noon. Napaka-particular ng pattern siya. May pattern siya eh. Hindi ko lang alam kung paano ko kapakita yung pattern sa inyo. Pag pumasok ka dito, hindi mo naman kukuha kung saan ka lalabas ulit. So, nasaan na ba ako? Hindi ko na alam kung nasaan ako. Kailangan pag maglalakad kayo, kailangan tumingtingin kayo ng gano'n kasi baka biglang may tumatakbo gano'n. Ang daming batang tumatakbo eh. Laki no? Oh. So, yung ano niya, yung floor, no? Makikita mo pag gano'n siya. Ganyan. Ito yung Holocaust Memorial. Isang spot na hindi nyo dapat palagpasin dito sa Berlin. Yun, tapos na tayo dito sa Holocaust Memorial. Lilipat naman tayo sa ibang lugar. For the meantime, maglalakad-lakad muna kami at i-enjoy muna namin itong paligid. Ayun no, isa ito sa part ng Berlin Wall. Yan. Kung alam niyo yung Berlin Wall, ay yun yung naghahati. Ito yung naghahati noon ng east and west ng Berlin. So ito lang yung isang maliit na part. At iikot pa tayo, marami yan. Napakaraming ganyan dito. Hiwa-hiwalay sila. Yan. So makikita ninyo kung ano-ano na sila ngayon. Ganito siya dati, mayroong wall. Ayan, kung nakikita ninyo yung wall na yan. Ayan. At kung gusto ninyong puntahan ito nang hindi na kayo naglalakad dito sa area ng Berlin Wall, ay sakay lang kayo ng tren dito sa Bahnhof Potsdamer Platz. Yan, dito yan. Ito yung station. Pwede kayo sumakay ng tren kahit saan kayo manggaling at dito kayo bumaba sa station na ito. Pahinga lang muna tayo ng kaunti at mamaya-maya pupunta tayo doon sa East Side Gallery. Isa yon sa tamang lugar para makapagpa-picture o makita yung mga mas maraming part ng Berlin Wall na ginawa na silang mga art ngayon, art installation. Ito yung simula ng mga natitirang Berlin Wall. Titingnan natin sa loob kasi isa siyang parang open air museum. So ito siya, Berlin 1933-1945. Ito yung topography of terror at nasa ibabaw nito yung Berlin Wall. Tingnan natin yung wall kasi yun ang mas interesting dito sa Berlin. Dito sa Berlin, itong Berlin Wall talaga ang pinaka hotspot dito. So binakura na nila kasi iniingatan na nilang itong part na ito. Kasi itong Berlin Wall ay medyo maganda ang history nito. Marami kayong matututunan dito. From political to social to cultural. Basta marami. So yun. Ito yung Berlin Wall. At lalakadin natin simula dito sa spot na ito. Yung Checkpoint Charlie. Sana marating agad natin yung Checkpoint Charlie kasi uulan na. So ito, ayan, tingnan niyo to. So may mga ganito, may mga pictures, may mga news paper noon nung panahon noon during Berlin Wall. Makikita niyo rito, ayan. At dito may mga history na makikita niyo yung ano ang mga nangyari noon nung panahon na yon. So ayan, so tingnan niyo to. Yan o, ganyan. Na yung yung Checkpoint Charlie, nandito na tayo. Ayan, wait, papakita ko sa inyo. So itong spot na ito, hindi nyo pwedeng mamisto kung gusto ninyong sundan ng history ng Berlin Wall. Kasi itong Checkpoint Charlie, ayan siya, wait. Ayan. So ganyan lang siya. Iyan yung natatanging gate para makadaan ka in between east and west side nitong Berlin. Medyo malalim-lalim din yung history nito kaya hanggang ngayon pinupuntahan pa ito ng mga tao para lang makapagpa-picture. So ito yun, Checkpoint Charlie, isang spot ng Berlin Wall na hindi nyo dapat ma-miss at dapat magpa-picture kayo rito. Tingnan nyo naman, pila yung mga nagpapa-picture. Kasi importanteng spot yan, hindi pwedeng hindi kayo magkaroon ng picture dito sa Checkpoint Charlie na ito.
Nung una punta namin dito ay merong nag-i-stamp diyan, parang souvenir. Ewan ko ngayon kung meron pa, titingnan natin kung meron pa. Pero yun, itong Checkpoint Charlie, isang spot na dapat nyo puntahan kung gusto niyo ng full history ng Berlin Wall. Yun. Andito na tayo sa East Side Gallery. Andyan yung East Side Gallery, dyan sa kabilang yan. Pero bago tayo pumunta doon, sisilipin muna natin itong Overboom Bridge. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Hindi pwedeng hindi nyo rin silipin to kasi isa rin tong historic bridge dito sa Berlin. Napakalaki ng history nitong Overboom Bridge na to. Isa ito sa nire-recommend na puntahan dito sa Berlin. Although medyo madumi na siya, medyo madumi ng paligid, pero kailangan nyo pa rin makita ito para kumpleto yung visit ninyo dito sa Berlin. Ito yung Overboom Bridge, tatawid natin sa kabila sa East Side Gallery. At yun ang lalakad-lakarin natin, yung mga part ng Berlin Wall na ginawa na silang art. So napakaganda magka-picture dun sa Overboom Bridge habang may dumadaan na tren. Yun ang pinakamagandang timing. Ayan, eto na yung simula ng East. Okay, yung East Side Gallery, ito na. Ito pinaka-corner na to. Ito na yung simula. Yung haba na yan, about around 2 kilometer. Pero hindi natin lalakarin lahat yan. Hindi natin lalakarin lahat ng wall na yan. Around 2 kilometer yan eh. Sobrang haba. So ang gagawin natin, papakita ko na lang sa inyo yung ilan. Yung mga magagandang picture tsaka yung mga famous graffiti art dito sa part na ito. Yan o. Ano yan? Kaganda ng mga graffiti na yan. So kung mahilig kayo sa mga art, sa mga graffiti, sa mga drawing, yan. Dito kayo magpunta sa East Side Gallery at napakarami niyan. Kung may isang lugar sa Berlin na parang canvas ng history at arts, ito ay ang East Side Gallery. Matatagpuan ito sa tabi ng Spree River. At ito ang pinakamahabang natitirang bahagi ng Berlin Wall. Mahigit 1.3 kilometer ang haba. Dati pader ito na naghihiwalay ng silangan at kanluran ng Berlin. Pero noong bumagsak ang pader noong 1989, biglang nagbago ang kahulugan nito. Noong 1990, mahigit 100 artists mula sa iba't ibang bansa ang inimbitahan para pinturahan ang dating nakakatakot na pader. Ginawa nilang canvas ang concrete at pinintahan ng mga mural ng pag-asa, pagkakaisa at kalayaan. Dito makikita ang painting ng naghahalikan na sila Brezhnev at Honecker. Dito sa East Side Gallery, ayan, kailangan makapagpa-picture kayo dyan kasi hindi pwedeng hindi. Kasi yan na yung pinaka famous part ng nitong Berlin Wall. Mga simbolo ng kapayapaan at iba-ibang sining na nagsasalaysay ng sakit ng pagkakahati at tuwa ng muling pagkakaisa. Ang East Side Gallery ay naging open-air gallery, hindi lang tourist spot kundi isang buhay na paalala. Bawat pintura dito ay nagsasabing walang pader na kayang pumigil sa kalayaan at sining. Ngayon, isa ito sa pinakabinibisitang lugar sa Berlin. Hindi lang dahil sa ganda ng art, kundi dahil dala nila ang bigat ng nakaraan at ang saya ng bagong simula. Napaka-symbolic niyang yung graffiti na yan. Babago lahat ng graffiti dito sa Berlin Wall, sa wall na ito, sa East Side Gallery Wall, pero ito hindi. Ito na yung last spot na ating na maipapakita ko sa inyo. Sana ay nagustuhan ninyo yung mga naipakita ko sa inyo at sana ay na-inspired ko kayong bumisita dito sa Berlin. Tingnan mo to. Ito. So ilan-ilan graffiti na lang ang natitira. Matagal na simula nung unang nagpunta kami dito. Yung iba ay karamihan niyan ay pinapalitan, nawawala. Pero yung mga symbolic, yung mga may relation sa politics ay wala na sila. Isa ito sa lumang graffiti dito. Hindi yan nawawala. But may picture na ako dyan, papakita ko sa inyo. Hanggang dito na lang at sana ay
nagustuhan ninyo ang ating vlog dito sa Berlin. Patapusin ko na ang video na ito dito at sana ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe kung nakarating ka dito sa huling-huling part ng video na ito. At kung sa Facebook ka naman nanonood ay huwag nyong kalimutang mag-follow, share, like, follow, comment. Importante sa atin yon para mai-continue natin ang malayo ang ating journey. Hanggang sa muli, always remember, life is short, make the journey worth remembering. Always make the journey worth remembering. Hanggang dito na lang. See you next time. See you sa next city. See you sa next country. Peace.